Ito na yung update ng ating full cascade. Tugas ba to from Jensan na galing kay Nature Heart. Nabili natin siya ng June 30, 2025 at ngayon ay isang taon na siya. Ito na ngayon yung itsura ng puno sa loob ng isang taon. So doon sa sinasabi ko, hindi ako nagpe-fertilizer ng humats gawa ng meron siya kasing sariling lakas na nanggagaling doon sa mismong katawan niya kaya hindi ako nagpe-fertilizer. At unang-una sa lahat, kaya hindi na ako nagpe-fertilizer gawa ng yung mga nodes kasi lumalayo once na mag-fertilizer tayo. Actually, pwede naman mag-fertilizer ng mga 6 months old. 5 months old, pwede na yan. Kaso nga lang, syempre, ang inaabata natin, di ba marami nagtatanong na bakit ang lalapit ng node ko? Kasi nga, yung proseso ko na ginagawa na hindi ako nagbibigay ng fertilizer ng new material. Ngayon, ito ay second layout na. So, doon sa first wiring kasi, nagpe-fertilizer na ako kasi nakuha ko na yung tamang mga distance ng nodes ng puno natin. Kaya, pwede na tayo mag-fertilizer noon. Pero ito ay second layout na. Ayan, sigurado, magpe-fertilize na ako dahil ang kailangan natin kaya tayo magpe-fertilizer is upang pabilisin na yung paglaki o pagmaga ng mga sanga na pinalalaki natin. Kagaya niyan, kung mapapansin nyo, yung puno natin is mga nakaangat, di ba? Dahil dito sa Pilipinas, is tropical tayo. So, mas mahaba ang araw natin compare sa taglamig o tag-ulan, di ba? Kaya siya nakaangat dahil ng puno natin dito sa Pilipinas, kapag ka sobra ang araw, umaangat, hinahabol niya mga idol yung init. Kaya, kumbaga, doon tayo natututo sa natural. Ang ginagawa natin is, pag nilatag natin siya, imbis na nakahiga, itinataas natin kagaya ng sa nature para mas mabilis ang proseso ng pagmaga ng mga primary, secondary natin. So kagaya nito, nung una kasing layout niya is primary lang ang naka-layout, di ba? Ngayon, mayroon siyang secondary. Yung secondary niya hindi nakaangat. Yung nilatag natin, ang nakaangat sa kanya is yung antenna tinatawag natin. So iyon yung kinakailangan natin magawa sa kanya. So ngayon, itong puno na nakikita nyo ay full cascade ang plano natin dyan. Nakita nyo yung paso nakabuwal. Kasi nung tinanim natin to, walang base dito at reverse yung ilalim niya. Kaya natin siya itinanim muna ng pantay doon sa mismong labi at nakatingas yung tronco, yung pababa natin, gawa na idinidevelop natin yung ugat. So sa loob ng isang taon, ito na yung gagawin natin, irerepat natin siya, itatama na natin ang tayo para maiayos natin ang latag yung mga ugat. Gawa ng hindi tama yung tayo niya, siguradong mali ang ugat na tumubo dito. So ayun, shoutout nga pala kay Idol Roadcads na nagtanong kung ilan daw ang apex nito. So ito yung ating main. Yan yung main. At ito yung ginawa natin continue, pinaweld natin isang taon. Halos yung laki ng bago natin 5 piso. So tapos dito ngayon, hindi pa tapos ang continue ng trunk. Ito yung pinalaki natin. Then, kinatback natin, pagka-cutback, ito ngayon yung palalakihin pa natin. Continue pa to ng trunk mga idol bago tayo gumawa ng apex. So sa malamang, aabot siya ng mga hanggang dito. Yung kabuuan ng height ng puno na to. So pagkatapos ngayon, so ito ngayon ay isang sanga na nakaseparate siya. Ayan. Nakita niyo, nakaseparate. So dito, gagawa tayo ng isang pseudo apex. So ano ba ang pseudo? Para sa akin, ang pseudo, sa paliwanag ko, ay isa siyang pads na pinaulbok lang natin. Pero meron siyang sariling pataas. Hindi kagaya ng pads lang na nakadapa. Siya ay meron siyang papuntang taas din, nakagaya ng apex. Pero hindi siya totally apex. Kumbaga, para lang siyang pinaalbok na pads. Hindi kagaya ng pads na nakahiga. Okay? So, ito yung ating main. Ito ay pseudo. Ito ngayon, yung pababa natin ngayon na yan, yung pababa natin na yan, meron ulit tayong apex. So, ito yung second apex natin mga idol. So, magkakaroon ng malaking apex yan, same nito. Kaya ang mangyayari sa future, pag nangyari ito, nakaganyan yung foliage niya dito, then negative space to. So, pagdating ngayon dito sa part na to, magkakaroon din to ng malaki. Magkakaroon din ng malaking apex yan dyan, sa part na yan. So, yun. Kaya ito, mayroong negative space para mapansin niya yung part na to. At ito rin ay pseudo apex. Nasa likod to nitong main apex. Pag nabuo ito, ayan siya,
Ito naman yung isa, nasa likod. So, yun yung tanong ni Idol Rods na ilan daw ba ang apex ito? So, two major apex at two pseudo apex. Dito naman mga idol sa pababa ng ating trunk. Hindi porket gusto natin ibaba yung ating patubo na sanga, gagawin agad natin ganun. So, meron tayong reason kung bakit natin ibinababa yung mga sanga, kagaya na lang ng natural na to. Nakita nyo to? Yung trunk na yan, nag-curve pababa. So, yan. So, pagdating ngayon dito, mas malaki to yung bend na to, yung curve na yan, ng natural. So, pagdating ngayon dito, tumuwid siya. So, pagdating naman dyan, nakita nyo merong konti na curve, ayun o. Nag-curve siya, di ba? So, yun yung tinatawag kong tapering layout. So, malaki yung kurbada, biglang lumiliit yung kurbada hanggang maubos na yung kurbada niya. So, yung flow niya, hindi siya pilit na pagdating ditong ganyan, biglang binaba na gano'n sagad. Hindi gano'n. Kailangan may reason yung paggawa natin ng pagbaba. So, yun yung sinasabi ko, malaki yung curve hanggang mawala yung curve. Hanggang makuha natin yan. Nakita niyo yan, ah. Ayan. So, smooth, di ba, yung pagbaba nung sanga ng ating full cascade na tugas. So, ganun ako mag-visual ng pababa na full cascade o semi-cascade. For example, wala ito. Wala yan. So, sa malamang na itong sanga na to, tatanggalin ko na yan. Ito, i-gen ko na to. Yung part na yan. So, ito yung kukunin ko para magkaroon ng 45 degree itong part na to. Ayan, nakita nyo. Magkaroon ng 45 degree at yung pads natin nandito sa part na to. Makita nyo ngayon yung movement niyan. Tuwid yan, pero magkakaroon ng saysayan. Pag ginawa nyo yung part na yan, and then ito ngayon, diyan kayo kukuha ng tapering and naka 45 degree siya. So, yun yung balance ng malaking trunk na to. Kaya, ito, hindi ko tinanggal dahil ang ganda naman ng movement niya. Yun. Di ba? So, sa ngayon, dumarating sa point na pagka nasa secondary na o tertiary na ang sanga natin, hanggat nagpapa-wild tayo, yung puno natin talagang ang hirap i-visual ng layout gawa ng napakaraming nakataas na sanga, di ba? Although ako, naiintindihan ko kasi yung ginagawa ko, kaya ako nagagawa yung mga ganyan. At nabivisual ko kung ano yung kalalabasan niya. Kung ano yung mangyayari sa kanya in the future after 10 years ang kalalabasan, kaya kong palabasin yun. Kumbaga, yan yung design ko. Kaya alam ko yung gagawin ko sa kanya. Ngayon, ito, yung mga antena natin na yan, once na tinanggal ko yan lahat, doon yung makikita kung ano yung itsura ng foliage niyan. Doon yung makita yung mga idol. So tara, tayo mag-repot na para makita natin ang ilalim. Kung ano ba ang improvement nito, ilalim na to. So ito na mga idol, gaano kaya karami ang ugat niyan after 1 year. So ito yung sinasabi ko mga idol, dahil yung tayo ng puno natin is papababa pa siya. Ang ginawa natin noon ay tinanim muna natin na nakatayo siya. Ngayon ang problema, ito yung mga ugat, nakaangat. Grabe yung ugat, ang tigas kagad, isang taon pa lang. Tapang fertilizer yan, pero grabe na. Grabe ka pala ugat, no? Ganyan ang ugat ng isang taon na tugas. So ito ngayon, lahat ng mga nasa taas ito. Tatanggalin natin ito. Haba.
Dito naman, magbabawas tayo dito sa part na yan. So yung malalaki, i-atras na natin para mag-tapered na kagad. Ito yung ugat. Ayan. 1 taon. Ganda ng lapad. Yung ugat. Ano? Ayan. Tuwid, di ba? Gagawa tayo ng tapering dyan. So napansin nyo, hindi ko lahat kinukuha yung ugat. Pinipili ko lang. Tapos meron siya mga negative space din dapat. So nakita nyo yung tinira kong ugat? Yan lang. Kanina, ganyan kataas yan, di ba? Binalik uli natin siya. So number one mga idol, kapag magre-repat kayo ng ganito kagaya ng ginawa ko, sabay nyo na yung layout, then magka-cut pa cut back. So hindi ma-stress yung puno kasi balance yan. Na okay lang na mabawasan ng ugat, basta bawas din ang taas. So hindi manghihina yung puno. So ito na ilagay na natin, naiposisyon na natin ng maayos yung ating full cascade na tugas. At ito yung pinakamahalaga mga idol. Yan o. Nai-arrange na natin yung mga ugat niya lahat. Naka-arrange siya hanggang doon. So yun yung mahalaga. Kaya natin siya naripat. Hindi dahil sa dapat natin palitan yung medium. Kailangan natin is i-arrange yung mga ugat na bago niya. At ito na mga idol, si full cascade tugas. Nung matapos natin maripat, ito na siya ngayon.
So, hintayin nyo na lang yung susunod na update nito kung ano ang mga gagawin natin sa puno nito mga idol. At yun lang mga idol, maraming salamat sa inyong panonood at suporta kay Art Bonsai 101. Ayos ba? Yo!